Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Good day mga kauntahan and welcome to another informative and enjoyable episode of People's Court. It's me again, ang inyong abogado, Attorney Al Jumrani. At syempre pa, hindi pwedeng mawala ang judge ng bayan, si Judge Jing Oyenco Nolasco. Hi Judge! Hello Attorney Al at hello din po sa inyo aming mga kauntahan. Ako po muli si Jing Oyenco Nolasco, isang dating hukom. Welcome back to People's Court, ang inyong source ng legal information through a simple, light, and enjoyable discussion. And Judge, like last week, this is again another special post-anniversary and pre-Christmas episode ng People's Court. It's part 2 ng Tanong Mo, Sagot Namin. Yan. Kung saan sasagot na naman tayo ng on-the-spot ng mga tanong mula sa ating mga kauntahan na ipinadala sa atin sa YouTube, Facebook, at Messenger. That's right, Attorney Al. Special gift natin ito sa ating mga kahuntahan, lalo na nga sa mga nagpadala ng kanilang mga tanong sa atin. Dahil kada regular episode natin, di ba, we can only answer 2 questions at a time. And it's only when we have special episodes like this, at pati yung dati natin yung 100 ng tanong, na series na nga kasi part 1 and part 2 siya, na nagkakaroon tayo ng pagkakataon na sumagot ng mas marami pang mga tanong. True, Judge. And marami-rami na nga ang mga tanong na ipinadala sa atin na kailangan na nating sagutin. Kaya para mas makarami tayo ng mga tanong ngayon, aside from our special shoutouts to some of our countahans and our personal shoutouts, diretso na tayo agad sa pagsagot ng on the spot ng mga tanong ng ating mga kauntahan. Tama, oo. Para mabawasan din ang utang natin sa ating mga kahuntahan. Lalo na nga at malapit na rin ang bagong taon, Yes. di ba? Kasi may kasabihan nga tayo na dapat bayaran lahat ng utang bago magbagong taon. Otherwise, magkakautang nga daw the entire year. Ay, may ganun ba, Judge? Hindi ako informed, ha? Makapagbayad na nga ng lahat ng utang ko before the end of the year. Pero teka lang, kaya ko ba? Yun nga. At ikaw din ha, huwag mo kalimutan ang utang mong Christmas gift. Sa akin na yung tangible Christmas gift, Judge, ha? Siyempre naman, Attorney Al, basta ikaw din ha, dapat ha, meron din ganun. Huwag mo kakalimutan ang tangible Christmas gift mo sa akin. With emphasis on tangible. Oo, diba? Hindi pwede presents. Of course naman, Judge. So, next week na ang ating exchange gift. Oo. On air pa ba dapat yung ating yung ating exchange gift? As in papakita natin ang gift natin sa isa't isa? Kasi actually ako, lahat ng Christmas gifts na nare-receive ko, iniipon ko, tapos binubuksan ko siya doon sa Christmas Eve or Christmas talaga. Okay. So, yung pagbigay na lang ng gifts natin ng on-air, tapos yung, wag na yung opening, para yung gift mo, isasama ko doon sa Christmas Eve, sa pagbukas. Eve. Kasama nung gift ni Santa. Yeah. Yes. Sure, Judge, wala problema yun. Magbigay na lang tayo ng clue. Di ba? Why not? No, clue na lang tungkol sa gifts natin, tapos hulaan natin ang gift ng bawat isa. Pwede. And up to 3 chances to guess the gift. Kaya I'm sure ako gagawin ko, kukuha ko na yung hindi mo mahuhulaan. Ganun. Sige, call ako dyan. Pero dapat nga 3 lang. Tapos may 3 price lang. ba to? May additional gift. Oh, may additional gift. Okay. Yung intangible na yun. Intangible. Gcash. Gcash na to. Okay, mga kauntahan, abangan nyo po yan next week, ang exchange gift namin ni Attorney Al for Christmas 2023. Yes, mga kauntahan. And with that, mag-special shoutout na tayo sa ilang piling kauntahan natin. Judge? Yes, Attorney Al. Sino bang una nating babatiin ngayon? Okay, Judge. So our first special shoutout goes to our kauntahan na nag-comment sa ating episode on artificial intelligence na si Peppa Pig. Sabi niya, kinabahan ako bigla. Buti na lang may ganito. Buti na lang naisipan yung ipangaral ito.
Nako, I am unaware. Mapalad talaga kami. Andyan kayo. Maraming salamat po. And thank you din po, Ma'am Peppa Pig. Nakakataba po ng puso ang mensahe ninyo. Ako talaga. I agree with that, Attorney Al. Maraming salamat po, Ma'am Peppa Pig, as always, kasi she's one of our regular and avid supporters talaga. So, hello po sa inyo, and please continue to watch and support People's Court. Now, our second special shoutout naman goes to our kahuntahan na nag-direct message sa atin via Messenger at nag-comment din sa ating mga posts sa Facebook na si Castillo Rosales Celso. So, baka ang first name niya Celso, parang binaliktad lang niya. So, ang message na sa atin sa Messenger ay ito. God bless po sa inyo, Judge at Attorney. Thank you po sa inyong program. Marami po kaming natututunan. Mabuhay kahuntahan. Yun, ano niya. Ang ganda, di ba? So, thank you very much po, sir, for that. At sana po ay patuloy niyong panoorin at suportahan ng People's Court. At magpadala pa rin po kayo ng mga inspiring messages sa amin kasi talagang nakaka-motivate po sa amin na lalo pong ipagpatuloy at pag mag-level up pa dito sa People's Court, diba? Yes, kaya salamat po, Sir Celso. Abangan niyo po at panoorin pa ang mga future episodes ng People's Court, lalo na sa 2024. Mas magiging malaman pa po, pero still po presented in a fun and enjoyable discussion. Tama, Attorney Al. Kaya mga kahuntahan, please continue to watch and support People's Court, ha? Now, Attorney Al, tapos na tayo sa special shoutouts natin. Time na for our personal shoutouts. Sino bang nasa listahan mo this week, Attorney Al? Ayan, wala ako listahan ngayon, Judge. No? Kasi nga ang dami nila. Okay. Di ba? Mataas ang ano ko ngayon. Mataas. Yeah, I am optimistic na marami sila. Okay. Kasi mga kahuntahan, binabati namin ni Judge Jing ang mga successful examinees ng 2023 bar exams na ilalabas ngayong araw na to. No? As we speak, inaayos na, nilalabas na yung complete list. Pero hindi pa namin nakikita ang complete list, so we don't know yet yung mga specific persons. Kaya massive congratulations na lang muna sa inyong lahat. Now, personally, I'd like to also give a special congratulations to my former students sa UE, FEU, Adamson, Lyceum, Manila Law College, at sa mga reviewees ng Jurists, Legal Edge, Academicus, Villasis Law Center, Recoletos Law Center, at PUP Bar Review Center. Wishing you all a fulfilling, just, and ethical professional career. Ayan. What about you, Judge? At sa akin naman, sisegundahan ko yung sinabi mo kasi nga, mga kahuntahan, habang tinitape namin ito, ngayong araw na to, hindi pa po lumalabas yung results ng 2023 bar, yung Hernando bar. Pero by the time that this is aired, lumabas na po. So, congratulations po sa lahat po ng mga kakilala namin, no? Kakilala ko personally na nag-take po ng bar exams na yon yung 2023. And lalo na po, dun po sa aming mga paralegal sa office at pati na rin po sa aking mga estudyante mula sa CEU School of Law and Jurisprudence. At gaya na nasabi ko sa lahat po ng kakilala ko, congratulations po at gaya na sinabi ni Attorney Al, ngayon na po na abogado na kayo, sana po ay tandaan natin na mag-practice po kayo ethically para mas makatulong po tayo sa ating lipunan. Yan. At dahil ginawa na natin to for 2 straight years, so magkakaroon din po tayo ng episode na meron tayong makakasamang mga bagong abogado from this batch. Kaya abangan nyo po yan, mga kauntahan. Next year na, correct. After New Year. Yes, after New Year. Pwede rin bukas na agad. Yun na pala. Siyempre magte-take pa na yung mga yan. Correct. Sa December 22 ba? 22. Oo, 22. So, kasama na yun. Taking tapos signing of the role agad. Kaya tama-tama January, pwede na tayo mag-episode on that. Kaya congratulations ulit sa inyo at saka sa inyong mga pamilya na nagsakripisyo talaga para ma-achieve nyo itong pangarap ninyo. Correct. Ayan. Okay. So now, bago tayo pumunta sa ating, ano ba susunod nating on the spot na pagpili ng mga tanong na sasagutin natin in this special episode na Tanong Mo, Sagot Namin Part 2, Judge Jing, paalala lang natin sa ating mga kauntahan na ang first part ng Tanong Mo, Sagot Namin ay at lahat ng ating past episodes ay readily available sa ating Facebook page at YouTube channel na GNN People's Court. Lahat po ng yan ay easily accessible sa inyo
At para marami pa ang makinabang at matulungan sa pamamagitan ng proper legal information, please like, follow, subscribe, and share our social media accounts and our episodes po. Yun. And of course, our heartfelt thanks po sa lahat na nag-share at nag-share na ng episodes natin. At maraming salamat po in advance sa mga mag-share pa lang. As we always say here on People's Court, Attorney Al, ano nga ulit yon? Knowledge is power and sharing is caring. Ayan. Pero para mauna po kayo sa ating mga latest episodes, pinakamainam na panoorin nyo po ang premiere airing ng bawat latest episode tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa One Media Network, formerly GNN, na mapapanood sa GSAT Direct-to-Home Satellite TV Channel 1, Sky Cable Metro Manila Channel 73, Pacific Cable Channel 44, at UHF Free-to-Air TV Channel 45 kung sa Metro Manila, Channel 44 sa Pampanga, Channel 48 in Naga, Channel 44 in Baguio, Channel 44 in Cagayan de Oro, Channel 46 in Marawi, Channel 50 in Bacolod, Channel 45 in Cebu, Channel 43 in Zamboanga, and Channel 46 sa outer space. Ano, di ba? Outer space. Nakakarating na tayo, di ba? Sa ibang dimension. Yes, ibang dimension. Okay. At kung hindi nyo naman po napanood ang premiere airing ng episode sa One Media Network, tandaan po natin mga kauntahan, may reruns po ang bawat episode ng People's Court sa One Media Network on different times of the day and night for the entire week hanggang bago mag-premiere airing ulit for the next episode ng Saturday nga at 7 p.m. Correct. So, ang tanong, naka-GSAT na ba ang lahat? Kung hindi pa or kung wala pa po kayong cable o di kaya ay nag-iisip magpalit ng cable provider dahil walang One Media Network sa current cable provider ninyo, ano pang hinihintay nyo? Kumuha na po kayo ng GSAT para may access po kayo not only to the other exciting homegrown shows of One Media Network like The People's Court, but also sa iba pang local and international channels and shows. So for information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya ay bisitahin ninyo ang social media accounts ng GSAT katulad ng FB page na at GSAT Direct TV. And with that, ready na tayo sa pagsagot on the spot na actually, siguro mga kahit isa or dalawang questions mula sa ating kahuntahan para bago tayo pumunta sa second segment. Yes. No? At ito nga, pipiliin natin on the spot mula doon sa questions natin. So this week, Attorney Al, ikaw ang mauuna. Grabe naman yan. Bigla ako kinabahan. Okay, wait lang. Meron naman tayo, meron na tayong napili actually. Pero ngayon lang natin sasagutin to. Okay. Anyway, kung naman, syempre tutulungan mo rin ako sa sagot. Sure. Hindi kasi ako ang nauna, hindi mo ako tutulungan. Walang Go! Walang laglaga. Okay. Walang laglagan talaga. Okay. Para, pagkabasa ng question, sa'yo to judge, tapos bigla tahimik tayo isa. Ay, di. Ganon. Tag team tayo. This is your other version of riding in tandem. No? This is answering in tandem. The positive version. Correct. Answering in tandem. Yan. Okay. So, unang tanong ay galing, malamang sa YouTube? Sa YouTube. Yan, sa YouTube, no? Ang tanong ay mula kay at user IR9XF 5EC4E. Mga kauntahan, kasi gumawa na kayo ng profile sa YouTube. Huwag ganito. Nahihirapan kami. Okay. So, ang tanong niya ay, ang comment niya at saka yung tanong ay ipinost sa episode 26 about bail. Okay. So, ang tanong niya ito, saan po napupunta ang bail na ibinabayad ng mga nakulong po? Ayan. Okay. Para, alam mo yung tanong, reminiscent of the question, na saan ba napupunta ang mga buwis namin? Yan. Okay, parang yun ang mas tanongin, di ba? Kasi yung mga politiko, sasabihin, this is where your taxes go. Correct. Diba? At pero never pa na ba ako nakakita na this is where your bail money goes? Saan nga ba napupunta? Ayan, okay. So, sige, ako sasagot. Sige. Alright, so, kung hindi nyo po napanood ang episode 26 on bail, please panoorin nyo po yun. Available po yan sa YouTube at saka sa Facebook. Alright, so parang review lang. Ang bail po ang guarantee. Ayan. Guarantee na binibigay na akusado na a-attend siya ng mga hearing. Yes. So, a bail is a financial guarantee to secure the attendance of the accused while awaiting trial or during trial until, of course, the judgment. Pero remember, diniscuss rin natin sa episode na together with our guest. Si Judge Ricky Moldes. Yan, si Judge Ricky Moldes na may mga crimes naman na non-bailable. So, itong
yung tanong na to is apparently referring doon sa mga bailable offenses. So, kung pag nag-bail ka, saan daw napupunta? Correct. So, to answer your question, let's first distinguish kung ano yung types of bail. So, you have the cash bond, surety bond, property bond. Okay. Yung cash bond po, that's an amount fixed by the court as recommended by the prosecutor na binabayad ng akusado sa court. Now, the court puts that in a trust fund, hindi po napupunta yan kay judge. Oo, hindi rin napupunta sa court. Hindi rin napupunta sa court. Pero syempre, custodian yan ang court. Yes, okay, so nakatabi lang po yan. Now, this is again to guarantee na umattend yung akusado. Now, if the accused does not attend, pag hindi siya umattend, o tinatawag na jump bail, na-forfeit po yung kanyang bail. Okay. Pero, remember na pagka natapos ng kaso at na-acquit siya, kumbaga na-dismiss yung kaso laban sa kanya, sinusoli po yun sa kanya. So, hindi po yan napupunta kay judge. Hindi po yan napupunta kay, sa court. Correct. Now, doon naman sa surety bond, remember, ang surety bond po ay isang parang insurance, no? Kung saan ang akusado ay kukuha ng ibang tao, usually a corporation, bonding company, engaged in the business of issuing sureties. Tapos yun ang magagaranti sa court ng presence ng akusado. In fact, yung bond company niya, tinatawag na bondsman. So, pagka hindi ka umattend, siya ang aaresto sa'yo, siya ang magdadala sa akusado doon sa court. Now, for that services, magbabayad po yung akusado ng premium which is usually minimum of 10% of the bail bond, okay, or the bail recommended. Ngayon, same question, paano kung na-acquit? So, pag na-acquit siya, so wala na siyang babayaran premium, wala na siyang babayaran bail kasi acquitted naman. Pero unlike cash bond na may binabalik, sa surety bond po wala na rin binabalik. Oo, yung premium hindi na mababalik. Hindi na rin binabalik because the premium there is paid for the services of the bondsman. Ngayon, kung makonvict naman siya, kung makonvict naman siya, siyempre huhulihin siya, no? At ikukulong siya. Okay, ikaw na sa property bond, Judge. Yung property bond, di naman to lagi. So, yung property bond, parang nagpiprenda po kayo ng, for example, titulo na nakapangalan doon sa akusado, ilalagak din yan sa korte. Correct. Sa pagkakalam ko, ang babayad mo lang dyan, parang maliit lang na fees, pero sa JDF yun pumupunta. Parang minimal lang, if I'm not mistaken, ha? Kasi ang usually nakakaalam yan mga clerks of court. Ang suma total po dyan, hindi naman po ito parang pag nagpiyansa, for example, ay parang naakala nyo sa korte na pupunta yun or sa judge. Kasi gaya nga po ng pinaliwanag ni Attorney Al, yung cash bond, for example, parang custodian lang po ang korte doon. Pagka na-acquit, binabalik. Pagdating naman po doon sa surety bond, no? Yung premium po, hindi nyo na makukuha kasi binabayad nyo sa bonding company for the service rendered. Yung property bond naman po, yung titulo, for example, ng lupa, ibabalik din po yun sa inyo pag natapos na yung kaso. So, yung binayad nyo na minimal fee, kung meron man, yun po ay, konting bayad lang yun po mapupunta yun sa korte. Yun. Okay? So, kung ang concern ninyo is meron bang accounting, syempre may accounting dito. At lahat po yan, may resibo. May resibo po yan. Kahit po yun sa bonding. Actually, po nagbayad kayo ng premium sa bonding company, may proof po na ibibigay sa inyo na ito po yung binayad. Now, meron lang ako sigurong idadagdag ito ni Al. Pag kukuha po kayo ng bondsman or bonding company, make sure lang po na meron siyang proper accreditation doon po sa korte kung saan po, kung sino po nag-issue ng warrant. Kasi po, meron po mga bonding companies na accredited sila for some localities pero hindi po doon sa korte kung saan nandun yung kaso. No? So parang nababaliwala yung bond na binigay kasi pinagpo-post pa ulit ng new bond. So, yun lang po, kailangan nating siguraduhin. Ayan, okay. Pero sana wag na kayo umabot sa point ng ganyan. Correct. No? Oo. Iwas na lang sa mga kaso-kaso. Tama. Ayan. At saka actually, mas advisable kung kaya naman po ang cash bond. Cash bond po, para po makuha niyo po. Oo, yun. Oo nga. Kasi pag surety, wala kang wala na, yung premium. Although mas maliit yung unang cash out mo, kumbaga, yun lang, parang okay na yun, good na yun. Wala ka na makukuha. Ayun. Okay, next question, your question. Wala na, 20 minutes na pala, tayo. Oo nga pala, ano ba yan?
Pero yun nga first ano pa lang po ito, hindi pa tayo tapos. Yes, opo, magbabalik naman tayo sa second segment. Kaya sabi nga natin, simula pa lang po yan, there's more to come in our second and third segments. Kaya abangan nyo po ang continuation ng on-the-spot na pagpili at pagsagot namin ng inyong mga tanong sa pagbabalik yan ng People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court. O, diba? Energy. Welcome back to People's Court sa ating Legally Speaking segment, sa ating special episode ngayon na Tanong Mo, Sagot Namin, Part 2. It's me again, former Judge Jing Uyenko Nolasco. At syempre pa po, hindi pwedeng mawala ang abogado ng mga kahuntahan natin na si Attorney Al Jumrani. Yes, Hi again, Attorney Para lang Al. meron dinidemo na produkto si Judge. Welcome back. Welcome back. Parang iba pala yung gusto. Parang sa Price is Right. Yes, Yung mga the Price is Right. Correct. So thank you, Judge, and hello po mga kahuntahans. Welcome po sa Legally Speaking segment kung saan ipagpapatuloy natin ang pagsagot on the spot na inyong mga tanong na ipinadala sa amin sa YouTube, sa Facebook at sa Messenger. Correct. But before we proceed with answering more questions from our kahuntahans, paalala lang po mga kahuntahan, kung kayo po ay may tanong din po para sa amin, please let us know. You can send us po your questions via direct message through sa Facebook Messenger po, or pwede rin naman po i-post nyo po yung mga tanong nyo as comments in any episode of People's Court on Facebook or YouTube. Actually, kahit po sa TikTok, pwede rin po kayong mag-comment dun sa post namin or mag-DM po sa amin. However, paalala lang po ulit mga kauntahan, kapag may aktual na kaso na kayo or nagbabadyang maging kaso or urgent po ang concern ninyo, as in super urgent, hanggang now na agad, no? Now na. Kumonsultan na agad sa isang abogado, private man yan o public, or any law clinic sa pinakamalapit na law school sa inyo or sa nearest IBP local chapter for proper legal assistance. Para sigurado maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang legal advice. Tama. Sila po ang mas makakasuri ng inyong mga specific tanong at concerns. Dito po kasi sa People's Court, tanging legal information lang po ang pwede namin ibigay sa inyo. That's right, Attorney Al. At mga kauntahan, tulad po ng sinasabi sa disclaimer, disclaimer Baka gusto mo mag-declaim. Oo nga, iba na. Give me a piece of bread. Give me a piece of bread. Spare me your mercy. Hindi po, disclaimer po, hindi po declaimer. Yung disclaimer sa simula ng show, wala pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan po naming mga hosts ng People's Court at ang mga kahuntahan po nating nagtatanong po sa amin. And with that, let's continue answering more questions from our countahans. So, Judge Jean, dahil ako yung nauna kayo na, ngayon ikaw naman. Ako naman. Okay, alright, ito. sige. So, what's the second question? Ito naman ay galing sa kahuntahan natin na ito naman, pinost sa episode 22, pero hindi ko na pala nakuha yung kanyang user number, ay yung kanyang name. Ano ba tawag doon pagka sa profile YouTube? Name? Profile name. Oo. Pero ito pinost po, pasensya na po. Ito po pinost sa episode 22 sa Bouncing Checks Law na episode. Ang tanong po dito ay, if the drawee refuse or not to sign the notice of dishonor, which is served by the complainant itself, is it enough to present in court as a burden of proof for BP22? Ayan. Importante kasi ang notice of dishonor. Correct. So dito po sa ating question sender na ito paliwanag natin sa notice of dishonor. As much as possible po, pag pinresent yan ng complainant doon sa
sa court, no, in support of the case of prosecution for a case of BP22, kailangan pong may proof, no, na na-receive yung notice of dishonor. Ngayon dito sa sitwasyon na sinabi, parang ayaw daw kasi tanggapin ayaw pirmahan, no, nung pinagpresenta nung notice of dishonor, yung notice of dishonor. Baka ibig niya sabihin ayaw niyang pirmahan yung received portion, like yung received version. ba? Yeah. Ayaw tanggap, ayaw pirmahan yun. So, anong pwedeng gawin? Enough na raw ba yun to present? Pag pinresent nyo po kasi yun ng ganun lang, yung notice of dishonor, baka magkaroon ng na sabihin hindi natanggap. Kasi hinahanap lagi yan. Yung proof of receipt. Proof of receipt. So, anong pwede nyo pong gawin? First, kung talaga pong kayo ang nagpa-serve dun sa complainant, sabi nyo personal, diba? Mas maganda po, sana, kung meron kayong kasama, no, na magpapatunay, na talagang tinanggap niya. Okay? How do you prove that? Maganda po, mag-execute kayo ng affidavit at yung kasama nyo rin po na nag-prove nun or nakakita nun ay mag-execute ng affidavit na papatunayan under oath na talagang pinresent po yun at hindi tinanggap or hindi pinirmahan, refuse to sign. At dapat po, dun sa mismong notice of dishonor, lalabas yung refuse to sign. Tapos anong date, anong petsa, tapos pirma. Kumbaga susulatan na ng server, no, na refuse to sign. Refuse to sign, tapos kung may witness nga, papirmahin ng witness. But more than that, yung affidavit. Kasi napakalakas sa ebidensya ng affidavit, diba? Pangalawa, kung talagang ayaw, o pina-serve nyo personally, ayaw, refuse to sign, ipadala nyo rin po through registered mail with registered return card o kaya through accredited courier ng Supreme Court. Ano yung mga accredited couriers ng Supreme Court? Kasama LBC. po dyan ng LBC. Ninja van. Ninja van, yung mga ganon. So doon, makakakuha kayo ng proof. Correct. No? Na meron niya mga tracking receipts. So doon lalabas kung sino ang nakatanggap. Correct. At least makikita na nag-effort na. Actually, pwede nyo rin pong gamitin ngayon, no? Kasi recognized na to as mode of service. Serve it through email. Yan. Kasi ito na mga kung alam mo yung email address. Kaya importante po, nakuhanin na rin ang email address. Correct. Kasi lahat po yan, pag hindi bumalik sa inyo yung parang hindi nag-bounce back yung email, malamang-lamang natanggap. So, at least pagka ganito po ang sitwasyon, ang dami niya na napakita nyo na, nag-effort na kayo lahat, no? Maano na po yan, kumbaga pagdating sa korte, makikita po ng korte na talagang malamang-lamang naman natanggap ito ng akusado. Correct. At lalo na kung may affidavit kayo. Correct. Yun. So, yan yung perspective ng isang judge, no? Kasi may mga BP22 cases ka naman nun. Kasi ang share ko lang pala muna, Attorney Al, kasi nung first level court ako, marami kaming ganyan, BP22. Ang ayoko lang na nangyayari nun was that, meron kasi mga lending, ang ginagawa nila, yung notice of dishonor, blanco. Walang date. Pagka nag-grant sila ng loan, isa sa mga pinapapirma nilang dokumento, yung notice of dishonor na, which is in bad faith. Kasi, yung notice of dishonor po, dapat ang pinapadala or dapat ginagawa at papadala after na ma-dishonor yung cheque. Hindi po yan. Hindi yung kasama yung cheque na pipirmahan mo. So yun, pagka ganun, bad faith yun. Correct. Ayun, so sa akin naman, from my experience naman, yun, I'll second the motion, sisegundahan ko yung sabi mo about LBC. Ayan. At ito, hindi lang ito, like, ay baka pwede doon. Pwede talaga kasi may final ako sa prosecutor's office. So we tried to serve personally, again, refused to receive. Ayan. Pero gumawa na ako ng affidavit doon, nung server. Tapos next naman, nagpa-LBC kami. So, sa LBC, di ko pinopromote ang LBC. Iba dyan, mas mabilis pa kaysa LBC. Kailangan ko sabihin. Anyway, so doon sa LBC kasi, from the tracker, you will see there, no, sa website na yon, kung kailan na-dispatch, kailan na-deliver, at sinong tumanggap. Correct. Ayan. So, sakto, ang tumanggap mismo yung, yung recipient. Ayun. So gusto lang din natin i-emphasize, no, na BP22 kasi is a special penal law, no, na kaya kailangan i-meet mo yung mga requirements. So, number one, na at the time of the issuance of the check, no, that the check had no funds or closed account, etc. Now, considering na hindi mo masasabi by the mere bouncing of the check na talagang may notice or may awareness yung akusado na walang laman, so kaya kailangan mag-issue ng notice of dishonor. At merong 5 days dyan, no? Yes.
5 days na nakalagay dyan na kailangan pondohan or kailangan palitan Correct. ng akusado. Pag hindi niya nagawa yun, Ayun na. nag-a-attach agad yung criminal liability. Tama. Kaya importante yun. Pagka wala ka notice of dishonor, useless ang cheque mo. Tama. Oo, so kaya importante po yun. Ayan. At dagdag ko rin, Attorney Al, regarding dun sa notice of dishonor, kasi nabanggit mo nga Yung sa akin kasi, nakatanggap yung, mismo, yung akusado, di ba? Kasi pinadala sa LBC, lumabas sa tracker, na siya talaga yung nag-receive. Paano naman kung ibang tao ang lumabas doon na nag-receive, yes. no? So, dun po, kailangan mag-present din ng testimony or ng ebidensya yung complainant, sino ba tong taong to? Kumbaga, alamin din po natin, kamag-anak ba to, o kung sino ka man, tagarong ka ba? Correct. Basta ang crucial doon, tama ba yung address? Kung address kasi yung naakusado, then malamang-lamang kakilala nyo tong taong to. Pero, kasi malamang yan, sasabihin ng akusado, hindi ko yung kilala kung sino man yung taong yan. So, unahan nyo na po. Mag-imbestiga na rin kayo, sino ba itong tumanggap na to? Kasi malamang-lamang naman yan, makakahanap kayo ng connection niyan doon sa akusado. Correct. Para kumpleto ang notice of dishonor. Alam ko, ang mga private courier, like LBC, tinatanong anong relation doon sa recipient. Oo. Pero hindi lagi. Hindi lagi, Oo, no? Basta meron na lang basta may lumalabas. tao na Oo. doon, bibigay na sa kanya. Maganda sana nga kung tatanong, kaano-ano nyo po ba to? Correct. Para ma-reflect din doon Correct. sa report nila. Yes. Nabawa, the son of ganito, di ba? The son of the addressee. Yes, correct. Kasi malaking tulong na yun, pagka ganun. Ayun. Pero as much as possible talaga, personal service talaga is the best. Yes. Pero okay lang, this is the problem din, no? With a lot of people, pagka ganyan na may mga sulat, hindi nila tinatanggap. Ako lagi ko sinasabihan na mas mabuti pang tanggapin mo para at least alam mo kung ano ang mga pinapadala sa'yo. If you need to respond, Correct. makaka-respond ka. Merong iba, tinatanggap naman, ayaw naman pirmahan yung receiving copy. So, kumukuha sila ng copy. Kaya bad faith eh. Parang kukuha ka nga ng copy, ayaw mo naman Correct, pirmahan, yes. di ba? Ang isa pa pala, baka gusto nyo rin subukan. Yung mga ginagawa na JNT sa mga Shopee, di ba? Pipicturean yung yung number, hawak yung letter. Correct. Kasi ayaw niyang tanggapin, di ba? O di iwanan nyo doon. Pero lang po, importante yung documentation Yes. na refuse to sign, sino ang witness, mag-affidavit, padala nyo ulit through other means. Yan, Correct. okay. Yan. So, Okay. next, ayun na, nasagot na po natin. Ito ko sa notice of dishonor. Yeah. Yan. Next question. Okay, next Attorney question Al. naman ay mula kay Imelda Yaneza 1086 na nag-comment sa episode 45 on contempt of court. Sino nga ba yung kasama natin Si dito? Judge Boyet Pasal. Ayan. From CDO, all the way from Correct. CDO. Diba? Yan. So, ang tanong po ay, ano po yung tinatawag na indirect contempt? Ayan. So, well, in the case of, sige, so bigyan natin muna sila ng definition, no? This is from the case of RCBC versus Serra. At ang sabi ng Supreme Court, indirect contempt or constructive contempt is that which is committed out of the presence of the court. A person who is guilty of disobedience or of resistance to a lawful order of a court or who commits any improper conduct tending, directly or indirectly, to impede, obstruct, or degrade the administration of justice may be punished for indirect contempt. Yun. So, okay, so first, well, a few things to remember na dapat tandaan dito sa definition na to. Number one, it is committed outside of the presence of the court. Yes. So, ibig sabihin, hindi during the proceedings. Hindi inside the courtroom. Kasi kung inside the courtroom yan, that's direct contempt. Okay. Yes. Tapos pangalawa, it should be parang disobedience or resistance to a lawful order. Yes, Na ang korte, maraming mga orders na ini-issue yan. No, as simple as filing certain compliance. Yes. Di ba? Halimbawa, submit a report or submit a copy of the itong mga registry return card. Mga certified ganyan. through Certified, copy basta of mga this ganyan. document. Or submit a medical certificate. Basta't Yes. may mga order, any disobedience or resistance ay posibleng maging indirect contempt. Tama. Pero remember, indirect contempt po ay para siyang criminal act. Yes. So, kailangan meron ka intention. No, meron ka talaga intentions, hindi pwedeng negligence ata dito. No, kailangan meron ka intention to defy the order of the court. At ito ay
by filing a charge, no, a complaint talaga. Unlike direct contempt na si judge pwedeng motu proprio, no, pag nagalit sa yung ganyan, no, dahil nagsi-cellphone ka or nangunguya ka ng chewing gum sa loob ng courtroom tapos para kang kambing doon na ingay-ingay, di ba? Ay, pwede ka i-direct contempt. Pero for an indirect contempt, kahit nag-gross pa yung disobedience, dapat may proper charge. Kasi ito naman ay pursuant to the due process requirement. Kasi in the first place, hindi naman nakita ni judge na nangyari yan eh. So kaya kailangan bigyan rin ng chance na sagutin ng respondent yung indirect contempt charge. So ang tanong judge, na meron ka na ba na indirect contempt? Wala pa rin. Show cause lang. Show cause lang. Pagkano kasi nakakapag-explain naman, ayun na, hinahayaan ko na lang. Speaking of indirect contempt, at nabanggit mo rin to in a previous episode na under the Katarungan Pambarangay Rule, yung hindi po pag-attend ng mga partido sa hearing sa barangay, pwedeng indirect contempt. At china-charge, wina-file yan sa first level court. And actually, pati yung paglabag ng barangay protection order, kasi barangay level yan, so hindi nila pwedeng i-contempt yung mga hindi susunod, yung respondent. So, magpa-file din sila ng case sa first level court for violation of the BPO. So, parang that's equivalent din na parang indirect contempt. Now, isa lang di-emphasize natin, Attorney Al, dun sa sinabi mo na parang there's a disobedience to a lawful order of the court. So, yun yung operative word doon. Lawful dapat ang order ng korte. Kasi merong isang judge dati na hindi na natin babanggitin, siya na admin case siya doon kasi parang nag-show ko siya doon sa mga police dahil for indirect contempt of court dahil hindi siya pinapark. So, parang outside his jurisdiction pa yun. So, doon po, medyo hindi na po yun lawful order. Parang meron pa siyang na because it delayed his duty of administering justice, may mga ganun pa. So tapos kung nung i-check mo yung kanyang itinerary do, hindi naman po yun, hindi naman official yun. Personal travel ngayon, no? So pagka ganun po, hindi na po yun lawful order. At yun nga, ang natin, ang mga korte naman, pero bihira po yun ang mga korte naman po, lahat naman yan, lawful orders po yan. So, lahat naman. Pagka naka-receive kayo ng ganun, pinakamaganda, magpaliwanag. Kasi, pag nakita naman ng court na reasonable naman, meron kayong valid reason for example, for not being able to comply with the order, then okay na po yan. Ino-note naman yan ng korte. O diba? Parang ganun lang. Naka-ano na tayo. Nakalagpas na naman tayo sa segment. time. Sige, ganun talaga, no? So may third segment pa naman po tayo. At mamaya po sa third segment, magpapatuloy po tayo ulit ng mga tanong natin, diba? Ng pagsagot po sa mga tanong natin. Kaya dyan lang po kayo mga kahuntahan. Magbabalik pa po ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po uli mga kauntahan. Welcome to the Amicus Curiae, ang third segment ng People's Court. It's me again, Attorney Al Jumrani, at syempre pa kasama pa rin natin ang natatanging pretty in pink na si Judge Jing Uyeco Nolasco. Hi again, Judge. Hi again, Attorney Alan to all our kahuntahan. Pink na Kita kaya? Opo, favorite ko po kasi ang fuchsia pink. Yes, spell fuchsia. Fuchsia, pink na lang. F-U-S-C-H-I-A. Oh, yan ha. Baka sabihin nyo naman, di ko. Spell chrysanthemum. C-H. Rose na lang. Talaga, rose na lang. Okay, so it's me again, former Judge Jing Uyeco Nolasco, and welcome po to our Amicus Curiae segment kung saan normally may special guest tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or friend of the court para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue.
But since this is another post-anniversary and pre-Christmas special episode, ang Tanong Mo, Sagot Namin, Part 2, ipagpapatuloy natin ang pagsagot on the spot ng ilang mga tanong mula sa ating mga kahuntahan. So, simulan na natin ulit. Ito ni Al. Okay. Ito, meron naman tayo on the spot, ha? So, we will... On the spot choosing. On the spot choosing. Ang tanong natin ay mula sa isang kahutahan natin na nag-comment ng kanyang question sa episode 36 on the new adoption law. Okay, so ang tanong po niya ay, "Good day po, itago niyo po ako sa pangalang Mia. May adopted child po kaming mag-asawa at anak po ng kapatid ko na may 6 na anak na. Sanggol pa po ang bata nung inadopt at 9 years old na siya ngayon. Ang birth certificate po ng bata ay nakapangalan sa aming adopters niya. Pero di po kami dumaan sa legal." Ayan. So, alam na natin, simulated birth ito. Pagkapanganak po ay binigay na niya sa amin. Ngayon po nagka-problema at gusto nang bawiin sa amin ang bata nung mga magulang, biological parents niya. Dahil daw nagkagalit ang kanyang ina at ang kanyang hipag na sister-in-law. Dinadamay po ang bata. Dahil ang nanay ko po ang kasama namin sa pagpapalaki sa bata, ano po ang pwedeng gawin? May karapatan po ba silang kunin ang bata? Okay. Nakakalungkot, napakamasalimuot ito. Pero ito po ang batas niya. Number 1, isa pong krimen ang pagpapasimulate po ng birth. Ang simulation of birth, ito yung pagpapalabas, mag-a-apply ka ng birth certificate, irerehistro mo isang bata at pinapalabas mo na biological na anak mo. Ibig sabihin, sa'yo nang galing talaga, no? Lumabas sa iyong sinapupunan. So, this is a crime kasi nga, ang rule talaga is that you have biological parents kasi yung filiation na tatawag, yung relasyon ng magulang at anak, importante yon para dun sa status ng bata. Tama. No, yung legitimate ba yan, illegitimate, etc. And the status kasi dictates the rights and obligations of parents, including sa succession or yung mana. Kaya bawal po talaga yung mag-create or mag-invento ka ng relasyon kung wala naman talaga. Now, remember, meron po tayong batas noong 2018, Republic Act 11222. Ayan, ito po yung rectification of simulated births. So, ito po ay para siyang immunity from suit. Aaminin mo na nag-simulate ka ng birth, tapos dadaan mo sa administrative adoption yan. Para ma-rectify yung birth, maka-cancel yung peking birth certificate, ang lalabas po ay amended birth certificate at nakalagay doon adopted. So sa sitwasyon mo, ayusin lang muna natin yung legalidad, no? Mamaya na yung issue doon sa mga magulang. Ayusin nyo agad yung legal relation. Mag-apply kayo ng, pupunta kayo sa DSWD kasi nandun na po yung administrative adoption So pupunta kayo sa DSWD, which is the RACO, the Regional Alternative Child Care Officer. Magpa-file kayo ng rectification of birth certificate under Republic Act 11222, tapos matik yun, may kasamang adoption yun. Under Republic Act 11642. Grabe. Attorney, sa mga numbers. Mga numbers. Pero paminsan di ko naalala mga birthday ng mga tao sa paligid ko. Pati anniversary. Pati anniversary. Minsan sasabihin ako, Donnie, ano, mami, nakakalimutan ka today. Sabi ko, ano ba nakalimutan ko? Nag-toothbrush naman ako. Birthday ko, de joke lang. Imposible birthday. Pero yung anniversary, nakakalimutan ko. Okay, anyway, balik tayo doon. Okay, so ngayon ma-adapt yan. Pag na-adapt yan, nawawalan ng karapatan yung biological parents. Tama. Sa ngayon kasi, syempre, ang gagawin or ang malakas ang loob ng mga biological parents kasi pineke nyo ang birth certificate. Kaya sasabihin yan, kaya sasampahan ko kayo ng kaso. Kukunin namin yung bata dahil hindi nyo naman talaga legal na anak yan. Hindi nyo naman dinaan sa adoption. So lahat ng problema ng ito, masosolve nyo yan pagka nag-apply kayo sa RACO ng rectification of simulated birth and administrative adoption. At napuputol po lahat ng legal ties between the child and the biological parents. So yun ang kailangang ayusin agad. Kaya hiningal ako dun, guys. Pero yun na nga, alam mo, mabuti binanggit mo yan para sa kaalaman ng ating mga kahuntahan. Kasi I'm sure, hindi lang itong ating question sender ang merong ganyang sitwasyon na nag-simulate ng birth. Kasi
parang ayaw na dumaan dun sa legal, dun sa mabilisan, Yes. palalabasin na lang na Oo. ito ang parents, hindi ito. Paano nga po kung mangyari sa inyo, parang ito nangyari dito kay Mia, Correct. o lumakas ang loob ng biological parents sa bawiin yung bata, di ba? Kaya habang nandito po itong batas na ito, i-avail nyo na and go through the proper adoption. At doon naman po sa hindi pa po, kumbaga gusto pong mag-adopt, gusto magkaroon ng, kumbaga, kuhanin ng isang bata at parang ialagaan, idaan nyo po sa proper way of Correct. adoption para po less problems po sa inyo sa future at hindi nyo ma-encounter etong gantong sitwasyon. Correct. Okay, so thank you ano for ko that. lang, Judge, no? Oh, Baka sige lang, mali ako go. dun sa numero. Oh. Republic Act 11222 ba yun? Sabi Simulation mo, of birth? 11222. Yeah, 11222. Oh, tama ba? Ay, salamat. Tama. Magaling po talaga si God. Atty. Thank you. Kaya uminom lang lagi ng gatas. Gatas Para ba? maano ba? Para for the For brain. the brains. Yes. Okay. O, ito Okay. pa. Next question natin. Okay. Ito po ay pinadala naman sa atin ng isang kahuntahan natin sa Messenger na itatago po natin sa pangalan na Mel. Okay? So, ang tanong niya naman ay, Ma'am, Sir, good AM. Query lang po by rule of succession kung ayaw mag-upo ang number 1 kagawad. Pwede ba siya mag-waive for number 2? So, ito po ay ni-refer natin sa ating resident Yes. resource person, no, from the COMELEC, si Attorney Ronald Ofalia Santiago, si Attorney Boom ang ating tawag sa kanya. At salamat ulit, Attorney Boom, kasi anytime na i-message ka namin tungkol dito sa mga concerns na ganito, ay talagang mabilis kang sumasagot sa amin. At ito po ang sagot niya, no? Ibabasahin ko na lang, Attorney Al, ang sagot ni Attorney Boom dito sa tanong ni Ma'am, no? May provision po sa Local Government Code regarding permanent vacancy, which includes refusal to assume office. The remedy is, considering that the rule of succession is not applicable, is to appoint the vacant seat by the mayor, no? So, yung mayor po, tapos with the recommendation by the sangguniang barangay concerned. The number 2 will be considered as rank 1, followed by the subsequent elected kagawad po. So, yun yung proseso. Hindi pwedeng i-waive, sabihin waive. Kumbaga, meron pa rin, Vacancy muna. May vacancy, tapos meron pa rin, rin si mayor doon, tapos may mga recommendation. Yun po yung tamang proseso. So, again, thank you, Pero Atty. bakit Boom. naman kasi bakit naman na-elect ka tapos? Kaya nga, di ba, Oo. tapos biglang ayaw mo pala. Sayang Correct. lang. Kaya nga Parang wag niyo sinayang pong, mo ba- wag niyo pong gawing biro or laro-laro Correct. ang public office. Di ba? Parang Oo. kasi public trust yan Yeah, correct. Ito yung mandate of the Oo. people. Kayo po Correct. yung inelect. Tapos biglang sabihin mo, ay, ayoko pala. Oo. Di ba? Parang sayang Yes, naman. correct. Sana hindi nyo na lang po sinayang yung ano na Correct. yun. Oh, tsaka yung boto na yun, baka posible Diba? pa napunta pa sa isang Correct. na dapat na isama pa Oo. doon sa line-up, no? Kaya Ayan. nga po ito pong pagtakbo, itong public, sabi nga po public office is a public trust. Actually, whether elective or administrative, tandaan po natin, hindi po ito biro-biro. Hindi po ito parang whim or caprice lang na, Correct. ay gusto kong tumakbo, takbo ako. Tingnan ko lang kung malakas ako talaga You're or sikat nakakainis. ako. Tingnan ko lang Oo, diba? kung sikat ba ako. Sikat ba ako? Parang validation lang ng Yes, sarili. Hindi mo inisip yung sinayang nyo po Correct, yung correct. mandate, Yeah. yung choice ng mga tao. The same thing kung appointed ka, no? Appointed official ka. Tandaan po natin, public service yan. Hindi pwedeng, sige, pa-appoint ako, tapos hindi ko gagawin yung ano ko, di ba? Yeah. Parang sayang po ang binabayad sa inyo ng mga taxpayers. Correct. Yan. So, okay. isa pa. Isa pa. Okay, Meron pa tayo go. isa tanong. Ito naman po, ejectment. Ang ejectment po ay isa sa mga lagi na itatanong. Sa favorite talaga na itatanong. Correct. Okay, so meron tayong question. Again, this is sa YouTube, no? Episode 9 pa po yung ejectment namin. Oo, pero ang dami pa rin hanggang ngayon. No? Kaya thank you. Panoorin nyo lang po, hanapin nyo lang sa YouTube channel namin yung episode 9 on ejectment. Ang mga dapat malaman. Ganyan. Okay, so ang tanong, Judge Jing at Attorney Al. Okay, sorry, ang tanong po ay galing kay Ma'am Michelle Lee Licano 2857. Judge Jing at Attorney Al, paano po kung matagal nang nakasanla ang lupa na pinagtayuan namin ng bahay? Noon hindi pa ito nasangla, nagre-rent na kami. Kahapon, tinubos ng may-ari. Pagkatapos, gusto namin magrenta, hindi na po tinanggap kasi para daw madali lang kaming filean ng ejectment. Okay. Okay, sige, try natin i-interpret to na mas madali, no?
Okay, so yung property, nirerentahan nila. Okay. Sinanla nung may-ari ang property. Ngayon, bago pa sinanla, nandun na sila. Nagre-rent na sila doon sa property. Ngayon, tinubos nung may-ari yung lupa. Ngayon, gusto nilang i-renew yung rent nila. Ayaw na silang i-renew. Nitong may-ari. Nung may-ari, nung kanilang lessor. Kasi daw papailan daw sila ng, para madali silang filean ng ejectment. Ibig sabihin, para walang kontrata, tolerance lang to, tolerated lang kayo, paalisin namin kayo anytime. Okay, siguro simulan natin sa yung konsepto ng property. Yes. No? Okay, ang property kasi ay maraming rights dyan arising from property. Correct. Andyan yung concept of owner, yung holding property as in the concept of owner. So, yung ikaw may-ari, lahat ng rights nasa iyo. Meron naman yung tinatawag na mere possessor. Okay. So, kahit ikaw may-ari, pwedeng ang possession nasa iba. Okay. Parang like tulad nito, no? May-ari ka pero may nagre-rent. Yes. Ngayon, ikaw naman as owner, meron ka rin karapatang isanlayan. Yan yung tinatawag na right to alienate, right to encumber. Pero, itong possession, hindi kasama doon. Hindi apektado yon ng ibang rights mo. Kasi yung right of possession na ibigay mo sa iba. Yes. Pero take note, dahil may rental contract kayo, may lease contract kayo, meron din namang expiration yon. So, hindi naman forever na sa kanya yon. Kasi kung sa kanya talaga ibibigay yung possession, perpetually, dapat ownership na ibigay mo doon. Ibenta mo na sa kanya. Iba naman yun. Pero dito sa sitwasyon, renta lang. So ngayon, nung sinanla yung property, hindi apektado yung renta. Hindi apektado yung lease. Kasi ang sanla naman is collateral lang yun. Ngayon, pero tinubos na eh. Tinubos na eh. So ibig sabihin, nawala na yung encumbrance, no, yung pagsanla. Ngayon, mukhang ayaw nang i-renew ng owner. Yes. Okay, so I think dapat ang tanong dito is that yung bang lease contract nyo nag-expire na or ongoing pa? Kasi kung nag-expire na, edi mutual kasi ang renewal So kung ayaw na ng owner i-renew, hindi mo mapipilit. Pero kung ongoing pa ang lease, then hindi kayo pwedeng paalisin. So hintayin nyo matapos yung lease contract. Pero kung ayaw na talagang i-renew yan, wala na po kayong choice. Kasi sila yung may-ari. Correct, kasi sila ang may-ari Ngayon, di ba meron din, Al, na for example, assume natin na nag-expire na nga. Tapos, pero hindi pa sila umaalis, hindi sila pinapaalis. Di ba parang parang implied new lease. May implied new lease na is it for the same term or month to month, di ba? Depende sa rental. So, yun lang din. Kailangan reminder din sa kanila, kapag ka nandyan kayo at hindi pa kayo pinapalayas, pinapaalis, no, despite the expiry date or expiration of your lease, dapat nagbabayad kayo ng rent. Yes, parang hindi kayo parang yun nga, nagkakaroon ng implied renewal. At least for magiging month-to-month basis yan. Kasi monthly ang binabayad nyo. Kasi kung hindi ka nagbabayad, meron na. Then you are occupying it rent-free. Yes. Parang yung isang pelikula na napanood ko, it's occupying my mind rent-free. Sabi ko, tama na, ayun, nakita na iisip ka. Pero, ano ba to? Yung horror? Hindi, yung May December nga. Starring Natalie Portman and Julia. Hanapin ko nga Julianne Moore. Anyway, so parang gano'n, di ba meron tayong term na, what song is occupying your mind rent-free? Yung mga songs na gano'n, ayaw mo nandyan siya, no? Gusto mo nang paalisin. So, gano'n yun, no? So, para safe ka, para secured ka dyan, number one, check if your lease contract is still active or valid. Hindi ka pwede paalisin dyan. Ngayon, kung nag-expire na yan, are you paying rent? Kasi kung nagbabayad ka ng rent, then secured ka on a month-to-month basis. At least for that month, diba? Ayun. Pero sana mag-usap na lang kayo para maano naman na i-renew pa ulit kasi lalo na nga kung matagal naman kayo doon or baka naman kasi itong si owner gusto na mag-ano ng increase, ganyan. So pag-usapan nyo na lang para hindi na mag-abot pa sa mga kaso-kaso na ganyan. Correct. Diba? Okay, now next question natin. Ito naman po ay nanggaling sa ating kahuntahan na nagpadala ng direct message sa Messenger. Itago natin siya sa pangalang Chrissy, no? So ang tanong niya ay tungkol doon sa paghingi ng suporta ng nanay ng mga anak. So parang ang sitwasyon nito, yung kinakasama ni Chrissy
ay merong ex na nanghihingi ng suporta para dun sa mga anak dun sa una. Okay. Yeah. Tapos ang sabi niya, kasi maliit lang daw ang kita nung ama. Ano raw ba ang pwede niyang gawin? Tapos meron ba siyang kasi sumagot tayo sa kanya, tapos meron pa siyang mga succeeding questions. Parang ang essence nito, parang ini-insist niya kasi, paano po yan? Maliit lang yung kita ng ama. Okay, ganito po yan, no? Yung po kasing mga anak, dun sa una, lalo na mga minor de edad pa to, talaga pong may obligasyon yung tatay na magbigay ng suporta dun sa mga bata, no? At yun naman po, in fairness naman dun sa nanay, mukhang hinihingi lang ng suporta ay para dun sa mga anak, hindi naman para sa kanya. Now, usually naman talaga nagkakaroon ng diskusyon sa kung magkano ba ang amount ng support na ibibigay. Dahil po dyan, nag-iiba-iba dahil nga kailangan i-consider din ano ba yung mga pangangailangan ng mga anak. Tapos, on one hand, no? Tapos i-balance po yan sa magkano naman ang kakayahan ng tatay. Kasi, like for example, magbigay ng computation, for example, ng nanay, ang laki-laki. Correct. Yan, sinusweldo ang kaya lang nung is ganito lang kalahati lang nun. Oo, so, yun po, ibinabalance po yan. Kaya sana po ay wag nang umabot pa sa pagkakaso ng court pa. Kasi dati yan naman na-experience ko, yung ibabalance pa namin, di ba? Pag-usapan na, kumbaga, let's be open-minded and reasonable. Reasonable, practical. Oo, practical tayo. Ito ang demand ng nanay, magkano po bang kayang ibigay ng tatay? Anong pruweba niya na ito lang talaga ang kaya niya? Kasi usually sinasabi ng mga ina, nagtatago po yan. May iba pa yung source of income. Hindi po siya truthful, no? Ganyan. So sana po, in good faith na lang. At tandaan po natin, mga magulang, no? Kung kayo man po ay hiwalay na, pag-usapang suporta para sa mga anak, para po sa mga anak nyo yan. We have to consider the best interests of the children. Correct. Diba? Hindi naman po nila ginustong mabuhay sa mundo eh. At hindi rin nila ginusto na maghiwalay kayo. Hindi naman po sila. Hindi nila kasalanan, naging collateral damage sila. Yes, it's unfair to these kids. So unfair po sa kanila na parang pati po yan, parang pinag-aawayan nyo pa. Mag-usap po kayo ng maayos, keep an open heart and an open mind, and always deal with each other in good faith. Kung ito pong kaya nung ama, then sabihin po ng maayos dun sa ina. At yung ina naman po, I'm sure, kaya hindi siya humingi ng suporta para sa sarili niya dahil baka may trabaho rin siya. So, joint po ang ating obligasyon, ha? Ang obligasyon po ng mga magulang para suportahan ng mga anak, joint po yan. Correct. So, depende rin sa kanilang kakayahan. Pagtulungan nyo pong itaguyod ang inyong mga anak para wala na pong mga kaso-kasuhan. Ngayon, anong kaso pagka ganun? Alam nyo naman po kung saan babagsak yan. Civil case, no? Pero yung iba, pinapas nila, try pa rin ng bawsi. Although ngayon po, starting with Atcharon, ilang beses na rin po natin na-discuss yan. Kung wala pong willful and deliberate intent, yung lalaki na mag-withhold ng financial support to cause mental distress or anguish dun sa babae, hindi po yan uubra sa bawsi. Civil case for support po. Yan. So, sana po, Miss Chrissy, ay naliwanagan ka dito sa ating sagot. And just like that. Correct. Diba? Perfection. Kaya wala na ako idadagdag doon, no? Perfection. Basta tungkol sa mga tuloy support. Ayan. Mga parental responsibilities. Wala na. Perfect yan si Judge. So, diba? Being that you have been the mother and father. Ang tawag doon yung Natay. Mapa. Inatay. Pwede na Barry and Gary. Sabi nung isang friend ko nga, si Ate Mab, sabi niya, Nataya, nanay, tatay, at yaya. Mapa, fama. Nataya, Ber, nanay, tatay, yaya, at driver. Lahat-lahat. Diba? Ay, sabi nga nila, hindi ka bibigyan ng isang challenge or suliranin na hindi mo kaya. Tama at kaya naman. And siguro, that's our advice to everyone. Yes. Especially itong mga kaso ng mga tanong na binibigay sa atin. Obviously, these are real-life problems. No? And then, they are, tinatanong tayo, baka merong solusyon sa batas. Yes. No? Pero para ma-enlighten, mag-guide natin sila. We can guide you, but then ultimately, no, it's really the strength of spirit, no? Yes. Na kailangan at kayo lang meron yan. No? So, tandaan nyo, binigyan kayo niyan, hindi dahil sa you are condemned or what. Yan. Huwag nyo sasabihin na, or huwag nyo isipin na, bakit Lord? Yes. Hindi ganon. Huwag po ganon. Binigyan kayo ng mga ganyang
challenges dahil kaya nyo naman. Tama. Yan. So, ayan. So, that's a wrap. Nakasama ba ang mga tanong nyo sa nasagot namin in this special episode? If not, then don't worry po mga kauntahan kasi kahit po sa regular episodes natin, sasagutin pa rin po natin ang inyong mga tanong. Salamat po sa mga tanong ninyo. Okay. At yun na nga, sana magpadala pa kayo ng tanong. Yes, mga kahuntahan, maraming salamat po. And again, no, we're still entertaining your questions kasi nga po, bukod po sa ating regular episodes na sasagutin natin ang mga tanong na ating mga kahuntahan, yung iba pong pending questions natin, magkakaroon po tayo ulit ng gantong pang mga special episodes later on na mas mamamaximize po natin yung pagsagot po natin sa inyo pong mga tanong. Kaya abangan nyo po yan sa mga future special episodes ng People's Court this 2024. Kaya again, please keep those questions coming, mga kahuntahan. Yes, True Judge Jing. And maraming salamat po sa inyo lahat, mga kahuntahan, sa walang sawang suporta ninyo sa People's Court for the past 2 years. At sana po ay patuloy nyo pa rin suportahan ang People's Court in the coming years and decades and millennia. Di ba? Parang hindi tayo buhay. Tama, baka naman. Kahit di na po kami buhay, nandun pa rin ang People's Court. Yes. Di ba? And with that, no, tayo po ay magpapaalam muna sa ngayon. It's me again, former Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako naman po, si Attorney Al Jumrani. Till next time po, no, dito magkita-kita po tayo ulit sa next episode natin dito sa paborito nyo Legal TV Talk Show na For the People, by the people, of the people. This is the People's Court.